Maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa aking YouTube channel. Nawa po ang lahat na mag-subscribe, like at share sa aking kwento ay magkaroon ng napakadaming blessings. Pero bago ko po umpisahan ang aking kwento, ay gusto ko lamang pong i-shoutout sina Gloria Calica from Pampanga at si Jen Araneta from Cavite. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. At simulan na po natin ang ating kwento. Sa isang liblib na lugar sa Bicol Province, matatagpuan ang dalawang mag-ama na sina Mang Julio at Juan. Sila lang ang naninirahan sa kagubatan na iyon dahil hindi nagkaroon ng magandang trabaho itong si Mang Julio noong mga panahong sumubok siya na mag-apply sa mga kumpanya bilang truck driver. Hindi kasi ito nakatapos ng pag-aaral kahit high school. Grade 2 lang ang natapos nito at hindi na nagtuloy sa pag-aaral dahil sa kahirapan ng kanilang pamilya noon. Kahirapan din na naging dahilan kung bakit nagkahiwalay sila ng dati niyang asawa. Hindi pumayag ang mga magulang ng babae na maikasal sa kanya. Dahil wala naman daw magandang future ang nakikita nila kay Julio dahil wala naman daw itong pinag-aralan. Ganun pa man, kahit ayaw ng mga magulang ng babae na makipagrelasyon ito kay Julio noon, ay pinagpatuloy pa din nila ang kanilang relasyon. Itinana ni Julio ang kanyang girlfriend na si Juliana at itinira niya ito sa gitna ng liblib na kagubatan sa Bicol. Halos 3 taon silang nagsama noon sa maliit na bahay kubo. Hanggang sa mabuntis itong si Juliana at maipanganak ang kanilang panganay na anak na si Juan. Walang kaalam-alam ang magulang ng babae kung saan napunta ang kanilang anak. Subalit isang araw ay may nakapagbalita sa kanila ng lokasyon nito. Ihanda ang sasakyan at sunduin si Juliana sa kinaroroonan niya. Madali at baka makatakas pa sila. Utos ng tatay ng babae sa mga tauhan nila. Mayaman kasi ang mga ito at may mga tauhan na pwedeng utos-utosan. Dali-dali namang lumuwas papuntang Bicol ang mga tauhan nila at tinungo ang lokasyon na kinaroroonan ni Juliana. Sa kabilang banda naman, habang natutulog na mahimbing ang pamilya ni Julio, ay nakarinig sila ng sunod-sunod na pagkatok sa pintuan nila. Dali-daling bumangon si Juliana upang silipin kung sino ang mga kumakatok. Ngunit laking gulat niya nang makita ang mga pamilyar na mukha. Hindi siya maaaring magkamali. Mga tauhan ito ng kanyang tatay. Dahil doon ay dali-daling ginising ni Juliana itong si Julio. Julio, nasa harap ng pinto ng mga tauhan ni Papa. Bilisan mo, paano tayo makakatakas niyan? Natatarantang sabi ni Juliana. Ano? Paano nila tayo natuntun? Diyos ko naman, paano to? Paano kung kunin ka nila sa akin? Paano na ako? At paano ng anak natin? Maiiwan mo kami, Juliana. Natatarantang sabi ni Julio. Ganto na lang, Julio. Itago mo ang anak natin. Huwag mong ipapakita ang anak natin sa kanila. Dahil siguradong kukunin nila ito pag nalaman na anak natin siya. Wala na tayong magagawa, Julio. Sasama na lang ako sa kanila kaysa masaktan ka at makuha ang anak natin. Basta itong tatandaan mo, babalikan ko kayo. Alagaan mong mabuti ang anak natin, ha. Pangako, babalikan ko kayo. Sabi ni Juliana bago binuksan ang pintuan. Huwag niyong sasaktan si Julio. Sasama ko sa inyo ng maayos. Basta huwag niyo lang siyang sasaktan. Pakiusap ni Juliana sa mga tauhan ng kanyang ama. Mabuti naman at hindi mo na kami pinahirapan, Ma'am Juliana. Tara, sumama na lamang po kayo sa amin na maayos para wala nang masaktan dito. At ikaw naman lalaki, huwag ka na muling magtatangka na balikan itong si Ma'am Juliana dahil hindi kami magdadalawang isip na patayin ka. Pasalamat ka na lang at nakiusap sa amin si Ma'am dahil kung hindi, baka tinuluyan ka na namin. Tara na at dalhin si Ma'am Juliana. Kanina pa siya inaantay ng boss natin. Sabi ng isang lalaki na mahaba ang bigote at may dalang baril na nakasukbit sa bewang nito. Juliana, aantayin kita. Yung pangako mo.
Pangahawakan ko yun, mahal. Mahal na mahal kita. Palagi kang mag-iingat. Pasensya na at hindi kita maipaglaban ngayon. Pero itong tatandaan mo, mahal na mahal kita. Sigaw ni Julio habang papalayo ang mga ito. Labis-labis ang galit ni Julio sa kanyang sarili. Dahil hindi man lamang niya maipagtanggol ang kanyang pinakamamahal na asawa. Wala siyang maisip na paraan ng mga oras na yon kung paano siya lalaban. May hawak na baril ang mga ito at alam niya sa kanyang sarili na masasaktan lamang siya kung maglalaban pa siya. Kaya naman pinanghawakan na lamang niya ang pangako ni Juliana na muli itong magbabalik sa kanya. Simula noon ay labis nang nalungkot itong si Julio dahil sobra niyang nami-miss itong si Juliana. Pero para sa kanya ay hindi siya pwedeng maging mahina. Dahil may kasama siyang bata na kailangan ng pag-aalaga at pagmamahal. Ito na lang ang ginagawa niyang inspirasyon para magpatuloy sa buhay. Ginawa niyang lahat ng kanyang makakaya upang itaguyod na mag-isa ang kanilang anak na nasa 2 taong gulang pa lamang ng mga panahong iyon. Sinikap niya itong mapag-aral ng elementarya at mapatapos kahit high school. Para naman hindi ito magaya sa kanya na wala man lamang natapos sa pag-aaral. Mabilis naman na lumipas ang maraming taon at napagtapos nga ni Julio ang kanyang anak ng high school. Tay, salamat po sa paghirap na ginawa nyo para mapatapos po ako sa high school. Huwag po kayong mag-alala. Ako naman po ang tutulong sa inyo. Magpapahinga lamang po ako ng 2 linggo at mag-aasikaso na po ako ng mga requirements para po sa pag-apply ko ng trabaho. Luluwas po ako ng Maynila at doon po ako magtatrabaho. Sabi ni Juan ng isang araw na makausap niya ang kanyang tatay. Sige anak, papabayaan kita sa kung anong gusto mo. Pero wag mo na muna isipin ang pagtulong sa akin. Kaya ko pa naman buhayin ang sarili ko at malakas pa naman ako. Basta unahin mo muna ang sarili mo at mag-ipon ka ng pera para naman hindi mo maranasan ang hirap ng buhay natin dito. Basta mag-iingat ka lang anak ha. Huwag makakalimot na magdasal sa Panginoon. Pagpapaalala pa ni Mang Julio. Opo pa, itatanong ko po sa isip ko ang lahat ng mga payo at paalala niyo po sa akin. Tsaka pa, di ba nabanggit niyo po sa akin na taga Maynila ang nanay ko? Promise ko po papa, hanapin ko po siya at sisiguraduhin ko po na magiging buo ang ating pamilya. Sabi pa niya sa kanyang ama. Naku anak, baka malaki na ang pinagbago ng itsura ng iyong ina. Baka di mo na siya makilala. Dahil ilang taon lang nakakalipas, simula nang huli ko siyang makita. Paniguradong nagkaedad na din siya. Baka nga mayroon na din siyang pamilya dahil sa tagal na panahon na wala akong balita sa kanya. Kung sakali man anak na magkita kayo, ay ikamusta mo na lang ako sa kanya at iyakap. Dahil hindi na ako maasa na muli tayong mabubuo. Malamang sa malamang, mayroon ng bagong minamahal si Juliana. Malungkot na sabi ni Mang Julio. Huwag niyo muna isipin yan tay. Di natin alam ang totoo. Mali mo naman, hinihintay niya din tayo at hindi pa siya nag-aasawa ng iba. Basta tay, hanapin ko si nanay. Pangako ko po yan sa'yo. Kaya huwag ka na po mag-isip ng kung ano-ano ha. Sabi ni Juan bago tinapik sa likod ang kanyang ama. Samantala sa kabilang banda naman, mabilis na lumipas ang mga araw at lumuwas na itong si Juan sa Maynila upang humanap ng trabaho. Kahit anong trabaho ina-applyan niya. Hanggang sa matanggap siya sa isang kumpanya bilang isang truck driver. Marunong din kasi siyang mag-drive dahil tinuruan siya ng kanyang tatay Julio sa pagdadrive. Naging maganda naman ang takbo ng buhay ni Juan sa Maynila bilang driver. Sumasahod siya buwan-buwan ng halos 20,000 pesos at iniipon ng mga ito. Pinapadalan din niya ang kanyang tatay ng pera para sa pandagdag na panggastos sa araw-araw. Samantala habang papauwi itong si Juan mula sa kanyang duty, may nakasalubong siyang 3 lalaki na tila pamilyar sa kanya ang mga mukha. Nilapitan niya ito at kanyang tinawag. Darrell? Steve? Joel? Sabi niya sa 3 lalaki na nakasalubong niya. Napalingon naman ang mga ito
Hudyat na sila nga ang kaklase ni Juan noong nag-aaral siya ng high school. Tiningnan mula ulo hanggang paa ng tatlong lalaki itong si Juan bago nagsalita. Juan? Ikaw na ba yan? Tanong ni Steve sa kanya. O Steve, ako na to. Ako si Juan, ang dati ninyong kaklase. Kamusta na kayo? Saan kayo nagtatrabaho? Tanong pa niya. Ikaw pala yan Juan, hindi kita nakilala. Ito, magkakasama kami sa trabaho. Engineer kaming tatlo sa isang kilalang kumpanya. Mabuti na lang at dito kami na-assign dahil sobrang laki ng sahod dito. Ikaw, kamusta ka na? Anong trabaho mo ngayon? Tanong ng mga ito. Napayo ko naman itong si Juan dahil sa tanong nito. Isa lang akong truck driver. Hindi kasi ako nakapag-aral ng kolehiyo dahil wala talaga kaming pera noon. Kaya hanggang high school lamang natapos ko. Nakayuko nitong sabi. Lihim naman na napatawa ang mga dating kaklase dahil sa trabaho ni Juan. Hindi man nila ipahalata ang kanilang pagtawa ay pansin naman niyon ni Juan. Truck driver ka lang pala. Mabuti at kinakaya mo mga gastusin dito sa Manila. Ang mahal-mahal lang bayad sa boarding house dito. Tapos mahal pa ng bilihin. Baka naman wala ka nang natitira sa sahod mo. Yan kasi, bakit kasi di ka nag-aral? E di sana maganda din ang trabaho mo tulad sa amin. Parang isang kaig isang tuka ka lang tuloy niyan. Natatawang sabi ng isang kaklase. Kinakaya ko naman lahat ng bayarin dito sa Maynila. Sa katunayan nga ay nakakaipon naman ako kahit papano. Tsaka sanay naman ako sa hirap. Kaya kahit anong pagkain ay pwede na sa akin. Nakangiti ng sabi ni Juan kahit alam niyang minamaliit na siya ng mga dating kaklase. Siya sige, ikaw yan eh. Mauna na kami at may lakad pa kami. Pupunta kasi kami sa barat bagong sahod kami. Magbabawas lang kami ng kapirasong pera sa sahod namin. Wala na kasi kaming paglagyan. Pagyayabang na sabi pa nito. Pero bago pala kami tumuloy Juan, next month pala, meron tayong reunion ng magkakabatch. Nagaganapin dito sa Manila sa isang sikat na hotel. Aasahan ka namin na makakapunta ha. Sige na, mauna na kami. Pahabol na sabi pa ng mga ito at hindi man lamang hinintay ang sagot niya kung sasama ba siya o hindi. Pero sa isip-isip ni Juan ay gusto niyang umattend sa kanilang batch reunion. Dahil gusto niya ding makita mga dati niyang kaklase. Kaya naman nagdesisyon siya na umattend na sa alok ng mga kaklase. Samantala sa kabilang banda naman, mabilis na lumipas ang araw at naganda na siya ng susuotin para sa kanilang batch reunion. Pumunta siya sa isang sikat na hotel sa Maynila kung saan gaganapin ang kanilang reunion. Sumakay lamang siya sa electric bike dahil mahal ang pamasahe kung magtataksi pa siya. Tsaka malapit lamang naman ang venue sa kanilang bahay. Pagdating niya ay nakita niya mga sasakyan na nakapark sa harap ng hotel. Kitang-kita niya ang mga dating kaklase na bumaba sa kotse at agad na pumasok sa loob. Papababa na sana siya ng electric bike nang bigla siyang tawagin ng isang lalaki. Juan, ikaw nga. Long time no see. Kamusta na? Bakit wala kang dalang kotse? Anong nangyari sa'yo? Hindi ka pa din ba umaasenso sa buhay? Sabi ng kaklaseng si Jaymar. Ito ang mayaman na kaklase niya nung nag-aaral pa lamang sila. Wala akong pambili ng kotse eh. Bago lang kasi ako nagsisimula sa trabaho. Mas inuuna ko lang yung mga pangailangan namin bago ang luho ko. Tsaka malapit lang naman ako dito. Kaya nag-e-bike na lang ako. Pagpapaliwanag pa niya. Ewan ko sa iyo Juan. Hanggang ngayon ay mahirap ka pa din tulad ng dati. Diyan ka na at uuna na ako sa loob. Inaantay na ako ng mayayamang kong kaibigan. Diyan ka na at baka mahawa pa ako sa kahirapan mo. Natatawang pang-iinsulto pa ng kaklase. Dahil doon ay parang napanghinaan siya ng loob. Napaisip siya kung tutuloy pa ba siya o hindi. Dahil baka malitin lamang siya ng mga nakakaangat niyang kaklase pag nakita siya doon. Subalit tila may tumutulak sa kanya papasok ng hotel. Di niya malaman kung bakit gustong-gusto ng mga paa niya na makapasok doon. Tulad nga ng inaasahan pagkapasok niya sa loob ay pinagtinginan siya ng mga dating kaklase.
May mga naririnig pa siya na bulungan na tila minamaliit ang estado ng kanyang buhay. Hayan na pala si Juan. Saktong-sakto Juan. Madami ng hugasin dito. Magugas ka na! Bungad ng kaklasing si Jaymar habang umahalakhak katatawa. Hindi na lamang umimik si Juan dahil sanay na naman siya sa mga pangmamaliit na ginagawa sa kanya. Lahat na lamang ng iyon ay pinagpapasa Diyos niya na lamang. Maya-maya pa'y may lumapit na isang kaklase na medyo nakakainom na. Nagkunwari itong nadulas at binuhos ang alak sa mukha niya na naging dahilan upang mamantsahan ang damit na suot niya. Dahil doon na hindi na nakapagtimpi si Juan, itinulak ang kaklase na naging dahilan ng pagkakatumba nito. Ngunit matapos niyang gawin iyon ay may isang suntok ang tumama sa kanyang batok na naging dahilan din ng pagkakabagsak niya. Kasunod noon ay naramdaman na niya ang sunod-sunod na pagtama ng mga kamao sa kanyang mukha. Mabuti na lamang at tinawat agad ang mga ito ng security guard sa hotel. Kahit medyo hilo ay pinilit ni Juan na makatayo sa pagkakabagsak. Bakit ba ganan ang trato niyo sa tulad kong mahirap? Inimbitahan niyo ba ako dito para gawan lang na masama? Mas mabuti pa na hindi na ako umattend dito. Kung ganito lang ang gagawin niyo sa akin. Umiiyak sa galit na sabi ni Juan. Bakit ba kasi pumunta ka dito? Alam mo namang mahirap ka pa. Para sabihin ko sa'yo, lahat ng nandito ay nag-uusap-usap na pagtitripan ka. Dahil ikaw lang walang narating sa batch natin. Di mo napansin na lahat kami may kotse? Dapat doon pa lang, alam mo na kung saan ka lulugar. Tapos e-bike lang ang gamit mo. Nakakahiya ka, sabi ng mayabang na kaklase. Pero natigilan ang lahat nang biglang dumating ang isang may edad na babae na mukhang mayaman. Pinunasan nito ang dugo na dumadaloy sa ilong ni Juan. Ma'am? Magandang araw po. Kayo po pala. Buti na bisita po kayo sa hotel ninyo. Huwag niyo na pong intindihin ng lalaking yan. Kami na po magpupunas ng mga dugo sa mukha niya. Sabi ng gwardiya sa babaeng bagong dating na may-ari pala ng hotel. Kayong lahat na nanakit sa anak ko. Lahat kayo ay ididimanda ko. Galit na sigaw ng babae. Nanlaki naman ang mga mata ng lahat ng nakarinig. Lahat ay nagtaka kung bakit tinawag nitong anak ang kaawa-awang si Juan. Napatingin si Juan sa babae at tila matagal na niya itong nakikita. Biglang bumalik sa alaala niya ang figura ng kanyang ina. Tumanda man ang mukha nito pero hindi siya maaaring magkamali. Ito nga ang kanyang ina. Nay? Ikaw ba talaga yan? Ikaw ba yan, Nay? Umiiyak na sabi ni Juan. Oo anak, ako to. At hindi na ako papayag na masaktan ka. Babawi ako sa iyo sa ilang taon na di kita naalagaan. Nalaman ko na ikaw ang anak ko dahil sa pangalan na nakarecord sa mga guest sa hotel. At hindi ako nagkamali nang tingnan ka dahil kamukhang kamukha mo ang iyong tatay na si Julio. Sabi ng babae at niyakap muli ang anak. Halos tumulo naman ang luwan ng mga nakasaksi sa kaganapang iyon. Hindi nila inakala na ang kaklase nilang hinahamak-hamak ay anak mayaman pala. Samantalang ang kanina naman na nanakit kay Juan ay kinasuhan ng kanyang nanay. Habang si Juan naman ay dinala sa ospital upang magamot ang mga sugat at pasa na natamo niya sa mayayabang na kaklase. Ilang araw lamang lumipas ay agad na silang nagtungo sa Bicol Province upang puntahan si Mang Julio. Laking gulat naman ito nang sorpresahin siya ng kanyang anak at kasama pa nito si Juliana, ang dati niyang asawa. Pinaliwanag ni Juliana na kaya hindi siya nakabalik noon kay Julio ay dahil palagi siyang bantay sarado ng mga magulang niya. Pero kalaunan ay naintindihan ng mga magulang nito ang pagmamahal niya kay Julio. Kaya hinayaan na lamang siya ng mga magulang niya na maging malaya kung sino ang nilalaman ng kanyang puso. Matagal lamang siyang hindi nakapunta sa probinsya dahil ginusto nito na maging matagumpay muna siyang negosyante bago muling bumalik kay Julio. Naintindihan naman ni Julio ang lahat ng paliwanag nito. Para kasi sa kanya ay okay ng lahat. Ang mahalaga ngayon ay muli silang nagkasama-sama bilang isang masaya
at buong pamilya. Kayo, ano pong masasabi nyo sa maiksing kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.